ano masabi nyo na nandito kayo ngayon? Dito kami dahil sumusupport ako kay BBM talaga eh. Loyal talaga ako kay BBM. Kasi siyempre, wala naman talaga iba kundi si BBM mo talaga ang karapat-dapat talaga sa sa ating Pilipinas talaga. Dahil ang dami niya pong nagagawa. Talaga sa dugo ka lang tayo. Talaga walang iba talaga. Dapat nga si BBM hindi na mapalitan. Hindi na gusto ko eh. Ganun. Sana hindi na siya talagang mapalitan eh. Kasi pag napalitan siya, ano uli yan eh. Hindi ko maintindihan talaga sa mga tao dito kung ano mga hinahangad nila sa buhay nila. Agenda kasi nila eh. Oo, iba eh. Napulag talaga sila eh. Saka yung tinatakbo nila para lang sa sarili nila, hindi yung para sa tao bayan. Ayun nga natin. Kailangan natin maging marunong tayo sana sa marami nang dumang mga people power walang nangyari. Pero sana nasabi talaga. Kumilates. Talaga tayo. Dapat mag-ising na tayo sa katotohanan. Yan ang gusto natin mangyari talaga. Sana sa susunod na ayoko na matanggal si BBM. Gusto ko na talaga. BBM na lang talaga. Kasi marami talaga Kasi kami naranasan namin nung bata pa kami. Nasa Sambuanga kasi kami dati. Yun lang ang gusto kong Yung kalayan talaga ng mga tiya ko, yung mga fertilizer talaga libre. Libre talaga. Saka yung lupa na Tay, bilang isang Pilipino mamayan na updated sa bansang Pilipinas, bilang isang Pilipino, agree po ba kayo na o normal po ba na pananalita ni BP ngayon sa ating Pangulo? Yung sa death threat, Tay, anong reaction nyo doon? Ay, hindi ako naniniwala sa kanya. Yung ginawa niya, grabe na po yun. Yung ginawa niya, sobra-sobra na po. Sobra-sobra na po para sa Pangulo. Kaya hindi dapat sila Kaya yung mga maraming issue sa kanila, pero ang binabato nila kay BBM, yun ang lagi sinasabi nila. Pero hindi nila alam, ang BBM hindi naman ay hindi naman lumalaban. Tahimik lang siya. Pero kahit anong pukul sa kanya, wala sa BBM eh. Kaya hindi niya bilhin talaga ako kay BBM talaga. Hindi siya talaga, hindi siya kumahanganda eh. Yan ang maganda kay BBM. Pero Tay, agree ka ba na yung panawagan ng ating mga kabayan na magpa-psychiatrist daw yung ating mga kabayan na nagsasabing pangag-addict? Wala po, hindi po dapat yan. Dapat magpa-psychiatrist. Dapat sila. Oo, dapat sila. Sila dapat magpa-psychiatrist. Sila, iba yung ginagawa nila talaga. Dapat talaga. Dapat sila talaga. Sir, mensahe niyo po sa mga DDS na bumabatikos po naman kaya ganyan. Sa mga DDS, sana magising na kayo. Magising na kayo. Huwag sa pera. Binubulag kayo ng mga paniniwalaan nyo sa mga Duterte. Ako, mahirap po yan. Huwag kayo sa pera, mabulag. Bayaran, wag mo kayo untindi sa pera. Kailangan natin sa Pilipinas. Yung kauunlad ng natin sa Pilipinas. Yung buhay natin, yung maganda. Maganda na po yung economy natin ngayon eh. Tapos, ginugulo pa nila. Bakit? Wala daw Tay. Hindi daw nagtatrabaho na ating Pangulo. Ano daw? Hindi na po alam yun kasi hindi sila kasi nunood ng mga ng mga balita-balita. Ayaw nila noon eh. Ayaw nila ng mga balitang ganoon. Galit sila sa mga ganoon. Ayaw nila. Gusto nila. Pahinira sila. Tingnan mo yung mga ginagawa nila. Sir, panawagan natin sa mga loyalista dito na pupunta ngayon at dadalo dito sa EDSA. Sana sa mga loyalista, sana pumunta na kayo dito. Patunayan natin sa kanila. Dito na kami. Na solid tayo. Ipakita natin kung paano tayo kasolid kay BBM. Solid tayo kay BBM talaga. Dapat. Ang sumisigaw ng gutom na siya. Gumising na talaga tayo. Kaya wala akong masabi sa mga loyalista. Mamaya, darating na sila. Maya lang. Kasi wala po naman sa oras. Ako'y naghahanap. Mamaya daw sir, Sir, saan lugar pa kayo galing, sir? Mandaluyong ako. Dito lang, Mandaluyong. Anong probinsya, sir? Waray ako eh. Waray. Pero niya, Bisaya, Waray Waray. Loyalista. Si Mami galing pa ng Dasma, Cavite pa. Si Tatay galing pa ng Tugigaraw. Kaya sa Lumuwas pa. Ayan, si Tatay na sa Tugigaraw pa. Ayan. Walang ano dito. Pusang loob to. Pusa to. Walang bayaran dito. Kahit ng eleksyon, gumagastos kami ng sarili namin pera. May mga pera kami. Kahit simto. Hindi kami kailangan natin yung katotohanan. Pero Katotohanan gawin natin. Hindi pwede yung mga ganyan. Ito po, sir, ma'am.
mensahe nyo para kay Pangulo? Para sa Pangulo natin, lagi lang siya matatag, maganda yung ano, maganda lang kasi wag sila, wag ang Pangulo natin makinig sa mga ganyan, yung mga ano na yan, mga balitang ganyan, hindi nga sila nakikialam talaga, kaya mahal na Pangulo talaga dapat lang may makinig sa mga yan, gawin nyo lang po ang trabaho. Ayan. Ikaw naman ate. Ako, every night talaga, bago matulog talaga nagdadasal ako. Talagang number 1 kong pinagdadasal talaga ang pamilya Marcos. Kahit na ako, pinagdadasal ko na sana magising sa katotohanan si Senador Amy Marcos. Kasi imbis na yung kapatid niya, alalayan niya, siya pa yung nagdadagdag ng problema sa kapatid niya. Pero Marcos pa rin kami, kahit anong mangyayari. Marcos pa rin. At papatiin ko pala yung anak ko, Rosan, andito na ako. Ayan. Ako, Jane. taga Dasma. Andito na ako. Andito na. Antayin namin kung anong mangyayari. Ang expected kasi sir, 12 pa, 12 to 6. Oo, okay. Masyado pang maaga. Ayan. Pero may baon na kami. Naka-ready. Nakalikod. Oo. Ayan. O kaya panawagan natin sa mga Ayan. Sir, maraming salamat po. Marami yun. Ma'am, thank you po. Okay. Ayan. Pakasikat ninyo. Hindi.